para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Inosente si Rosalinda! Inosente ang aking anak! Huwag mo akong sinisigawan! Kinuha mo ang lahat sa kanya. Gusto ko rin siyang mahalin at alagaan. Kahit hindi ko alam na ako ang ama niya. Sayang naman at hindi mo nagawa. Pinatay mo si Rosalinda sa paraang mas malupit pa kaysa kung ikaw mismo ang gumawa nun. Gusto kong umalis sa Mexico. Gusto kong mag-aral ng music para makalimot ako. Umalis na siya papuntang Europa. Kung ganun po, ito na ang pagkakataon ko. Pwede ko nang kunin ang bata kay Soledad Romero. Sino siya? Natagpuan ko siya sa lansangan, wala sa katinuan. Ano ang pangalan mo? Ang anak ko, ang anak ko, ang anak ko. At kung ganun, meron ka ng anak? Sabihin mo munang pangalan mo. Ang anak ko, kinuha nila. Kinukuha nila. Palagi nilang kinukuha. Sino? Sinong kumuha sa kanya? Nasa higaan na siya. Natutulog. Mahimbing na natutulog. Napakaliit lang niya. Pero ngayon biglang nawala na siya doon. Niyakap ko siya ng mahigpit para hindi siya mawala. Pero nagawa pa rin nila siyang kunin. Kinakantahan ko siya para makatulog. Pero siya... Tinatawanan niya lang ako. Ang sabi niya sa akin, hindi ko raw yun anak. Wala daw siyang mga braso, mga binti o ulo. Namatay ang bata at... inilibing ko siya dun sa hardin. Pagkatapos na nangyari yun, binigyan niya ako ng iba. Sino yung niya? Ang papa niya. Yung bata hawak ko. Buhat ko siya at yakap-yakap. Pero isang araw, kinuha din nila siya sa akin. Wala na siya sa akin, anak. Anak, nasan ka na? Bakit wala ka rito sa akin? Nasaan na siya? Sino kumuha sa kanya? Sino? Hindi ko nga alam kung nasan siya. Sana nga alam ko kung nasan siya. Sinunog. Sinunog siya! Sinunog nila ang anak ko! Ang tiyan ni Senyora. Ito na, Senyora Berta. Alcira. Ano po yun? Bahala ka na kung anong gagawin. Malapit na nilang ibalik ang anak ni Fernando Jose dito sa bahay. At ikaw ang mag-aalaga sa kanya. At hindi ako. Sinunog nila. Sinunog siya. Sinunog nila ang anak ko. Sinunog nila. Huwag mo sabihin yan. Bakit naman nila susunugin ng isang bata? Kung alam ko lang ang pangalan mo para maibalikan na namin sa pamilya mo. Ako, sige lang, iiyak mo lang yan. Ang sabi, mas mabuti daw yan. Mas magandang ilabas mo yan. Marami kang pinagdaan ng hirap. At ang pag-iyak lang ang makakatulong sa'yo sa mga oras na to. Iiyak mo lang yung pagkawala ng anak mo. Iiyak mo ang pagkawala niya. Sige lang. Kung ang milyonaryong yan ang talagang mama ni Abril,
sigurado ako na malapit na akong maging mayamang manugang niya. Abril! Abril! Tumigil ka muna. Alam mo ba na merong naghahanap sa'yo sa labas? Sino? Si Beto. Hinihintay ka niya. Bakit siya nandito? Meron pa akong trabaho. Ewan, basta puntahan mo na. Ayoko. Magagalit si senyora kapag nalaman niya yun. Ay, wag mo siyang intindihin. Umalis na siya. At nasa kusina si Berta. Nag-iisip kung ano kakainin. Sige na, bilis. Puntahan mo na siya. Kumusta kayo, senyor? Mabuti, Alcira. Salamat. Alam niyo, senyor, kapag binalik nila dito ang bata, ako ang mag-aalaga. Kawawa naman. Ang bata pa niyang nawalan ng ina. Hindi na babalik ang bata, Alcira. Mali kayo, senyor. Sabi nila, malapit na nilang ibalik ang bata dito. Sabi sa akin ni Berta kagabi na babalik na ang bata at ako daw ang mag-aalaga sa bata. Sabi siguro ni Senyora Valeria na... Kung si Senyora Valeria mo nagsabi, nagkakamali siya, Alcira. May isa pang lola ang bata at yun ang magpapalaki sa kanya. Hindi na babalik ang anak ni Rosalinda dito sa bahay. Buhay kong kapalit bago mangyari yun. Relax, huwag kang kabahan. Nandito lang naman ako dahil nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala? Saan? Anong saan? Sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo. Sabi mo may problema ka at matagal ka nang hindi mapakali. Sabihin mo na. Sige na. Ano bang bumabagabag sa'yo? Wala. Hayaan mo na yun. Imposibleng wala. Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Hindi sa ganon. Totoo na mahal kita. At gusto kong malaman mo mapagkakatiwalaan mo ko. Sige na naman. Ayoko umiiyak ka. Alam mo, walang kumakausap sa akin ng ganyan. Oo naman, no? Dahil ako lang nagmamahal sa'yo. Kaya sige na. Sabihin mo na sa akin. Kasi si Ursula yung nag-alaga sa akin mula pagkabata. Malapit na siyang mamatay. Mahirap nga yun. Sabihin mo, wala ka bang mga magulang? Teka, ikaw, nakita mo ba ang anak ko? Anong anak? Yung hawak ko, bubuhat ko siya. Pero kinuha nila. Magsabi ka sa mga pulis. Nasaan ka? Nasaan ka, anak? Nasaan ka? Kayo, nakita niyo ba ang anak ko? Hindi, nawawala ba siya? Nandun siya sa higaan at natutulog siya at bigla siyang nawala. At napakaliit lang niya. Napakaganda ng mukha niya. At Parang wala siya sa tamang pag-iisip, Comercinta. alam niyo ba kung nasan siya, ha? Nakita niyo ba kung sino kumuha sa kanya? Sino kumuha? Sino Eto, kumuha sa sa'yo anak na ko? to, Iha. Hindi, ayoko ng pera. Gusto ko ang anak ko. Sige na, tulungan niyo ako. Hanapin natin siya. Halika na, Nasaan Elderma. ang anak ko? Magkano kaya ang perang meron siya? Tara. Tingnan natin. Patingin nga. Wala pa ang gustyas. Ano ba naman yan? Ayoko namang bugbugin siya ni Miserias ng husto. Oo nga. Bakit nandito ka? Yung babae, ha? Iniwan ko sa simbahan para manlimos. Kasama niya ang Gustias at Choy. Bumalik ako kasi masakit ang paa ko eh. Masakit ang paa mo. Aray! Ang problema sa'yo, oportunista ka. Pinagsasamantalahan mo sina Angustias at Choy. Pagkatapos ngayon, yung kawawang babae naman. Kaya nga ako umbos eh. Hay, pwede ba wag kang ang ganyan, Miserias? Pinapahirapan mo siya. Buti kung pinapakain mo siya ng maayos. Huwag kang mag-alala sa kanya. Hindi siya mamamatay. Ayokong bugbugin siya ni Miserias mamaya, Choy. Paano? Meron ba tayo magagawa ang gustyas? Wala man lang kahit piso. Bibigyan ko siya ng konti. Sige, bibigyan ko din siya. Buksan mo ang palad mo, Iha. Sundin mo na lang ako para hindi ka niya bugbugin mamaya. Ay, sige na, makinig ka na lang. Akin na yung kamay mo. Ay, sige. Ganyan nga, Oh, eto Iha. ba? Sige na. Siguro pwede na tayong bumalik niyan. Halika na, Iha. Tara na. Tara na. Huwag mo sabihin patay na mga magulang mo. Pwede ba?
Tigilan mo ng pagtatanong. Gusto ko lang naman malaman ang lahat tungkol sa'yo. Lahat sinasabi ko sa'yo tungkol sa akin dahil gusto kong magkaroon ka ng tiwala. Dahil para sa akin, parte ka na ng buhay ko. Pero nahihiya ako na sabihin sa'yo kung ano ang totoo. Huwag ka namang ganyan. Lalo lang kitang mamahalin. Talaga ba, Beto? Oo naman, mahal kita. At saka isa pa, gagana ang loob mo kapag sinabi mo na. Hindi ko nakilala ang papa ko. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Kawawa ka naman. Ano naman ang tungkol sa mama mo? Mama ko ang may-ari ng bahay kung saan ako nagtatrabaho bilang kasambahay. Ang pangalan niya, Valeria Altamirano. Rosalinda, Rosalinda.